Ako nga pala si Elias, 22 anyos, at naninirahan dito sa bayan ng Negros. Pero ang bala kong pagbisita sa aking tiyuhin na malayong lugar ay tila naging bangungot sa akin. At hindi ko iyon makakalimutan hanggang sa aking pagtanda. Dahil ang inakala kong kwentong baryo lang ay sasapitin ko pala. Taga rito ako sa Negros Occidental, ang may pinakamalaking lalawigan sa pulo ng Cabacera ay Bacolod. Binubuo ito ng populasyon na 2,000,000, 63 at 127. Kaya sa iba'y asukal at kape ang ibang hanap buhay dito. Pangingisda at pamimina ang pangunahing industriya dito sa aming lalawigan. Bata pa lamang ako nang mamatay ang aking mga magulang. Kaya naman naisipan ko sanang dalawin ang tiyuhin ko na kapatid ng nanay ko. Pero parang naging maling desisyon yon dahil napadpad ako sa ibang lugar. May kahirapan ang naging buhay ko sa aming lugar dahil sa hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral. Gawa nga ng maaga akong naulila. Kaya minabuti kong sumama na lang sa ibang mga kakilala ko sa kuprahan o minsan ay namimitas kami ng kape. Sakto lang naman ang aking pang-araw-araw na pagkain. Pag swerte ka, may nagbibigay pa ng mabubuting puso. Dahil sa hindi naman ako masama dito sa aming lugar, ay mabuti na rin ang pakikitungo nila sa akin. May kaibigan din ako dito, marami rin. Dahil sadyang tulong-tulong kami dito, kung ano man ang pangangailangan ng isa. Ang lagi kong kasama ay si Roy, kaibigan ko mula pa ng bata ako. Kapitbahay lang namin siya, pero lumipat ang bahay sa gawing gulod. Kaya naman naiwan ako sa bahay namin. Kahit na ako lang doon ay ayos lang naman, dahil sanay naman akong mag-isa. Kada umaga ay pinupuntahan ako ni Roy para yayain na mamitas ng kape sa kabilang bayan. Kasya lang para sa buong maghapon ko ang kita na ibinabayad sa amin. Swerte pa pag may ibang nakitang e-ekstrahan. Pag wala ay ayos lang din. Nakakatiis naman paminsan-minsan. Elias, nariyan ka ba? Tara, may bagong trabaho akong nakita. Talaga ba? Saan? Malapit lang ba para lakarin na lang natin? Oo, doon kila Mang Ramon. Marami daw kailangan kaya naisipan kong puntahan ka. Ano, sama ka ba? Mabilis kong kinuha ang parnela ko at sombrero dahil tiyak ko na nasa bilad kami noon. Nakarating kami mga bandang 8:00 na ng umaga. Medyo may kalayuan din kasi ang lugar na yon. Kaya naman halos nakakarami na ang iba. Ngunit kami ay magsisimula pa lamang. Mabilis kaming kumilos ni Roy kahit na medyo huli kami. Nahihiya kasi ang kaibigan ko sa may-ari. Dahil mabait ito sa lahat ng trabahador niya. Kasundo at kilala naman halos namin ni Roy ang mga naroroon. Kaya kwentuhan din habang nagtatrabaho. Libre din kasi ang pagkain doon. Kaya magilas kaming magkaibigan. Halos matatanda na rin ang mga kasama namin. Kaya kahit huli kaming dumating nakarami naman na kami. Pagtungtong ng pananghalian, ay tinawag na kaming lahat ng isang tagasilbi ng malaking bahay. Oras na kasi ng pananghalian. Unahan pa nga yung iba dahil libre ang pagkain. Naabutan naman namin na marami ang pagkain na nakahain. Kaya natakam na rin kami ni Roy. Mabait rin naman ang mga kasamahan namin. Magigiliw din kahit papano. Doon ko nga nakita si Lorena. Ang ganda niya sa unang kita ko pa lang. Ang tingin ko ay naninilbihan siya dito sa kuprahan sa may-ari mismo ng lugar. Di sinasadya na napatingin ito sa gawin namin ni Roy. Kaya naman nahuli tuloy niya na nakatingin ako sa kanya. Kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin dito. Bigla akong nahiya
Kasi ngumiti pa ito, kaya napakamot na lang ako ng batok tsaka tumalikod sa kanya. Maayos kaming natapos kumain ng pananghalian, kaya balik trabaho na rin kami. Saglit na pahinga lang tapos trabaho na ulit. Natapos namin agad ni Roy ang trabaho naming dalawa. Halos nakailang sako din kaming magkaibigan. Maganda ang kitaan namin pareho, kaya tiyak kong tatagal ang mahigit 300 piso para sa 2 araw ko. Ngunit nang pauwi na kami, ay isang mabait na kapitbahay namin ang nagsabing may dumating daw akong telegrama. Bigla naman akong kinutuban dahil isa na lang ang kamag-anak ko na kilala. Yun ang aking tiyo sa gawing Abra. At tama nga ang hinala ko dahil gusto niya akong makita. Kaya naman kahit na hindi ko kabisado ang lugar na yon, ay napilitan akong mag-impake ng mga gamit. Ang sabi ni Roy ay sasamahan daw niya ako. Pero malaking abala pa yon sa kanya kung isasama ko pa siya. Kaya naman sinabi kong kaya ko na at nagpasalamat din ako dito. Kinabukasan ang biyahe ko, kaya inabutan ako ni Roy ng konting pera kung sakali man daw nakapusin ako habang nasa biyahe. Pero ang inakala kong maayos na paglalakbay at magiging maganda. Habang nasa biyahe kami, ay isang grupo ng kalalakyan ang umarang sa gitna ng daan. Kaya naman natakot kaming lahat dahil baka patayin kami ng mga ito kung sakaling wala kaming maibigay. Pero mali ako dahil pinababa kaming lahat at tinangay ang sinasakyan naming bus. Kaya naglakad ako kahit di ko pa alam ang tamang daan na tatahakin ko. Bukod sa hindi ko kabisado ang daan, ay wala akong alam sa mga lugar dito. Isang malaking pangalan ng lugar ang aking nakita sa tagal kong naglakad at ilang beses din akong nakasakay ng habal-habal at nakita kong bayan ng San Juan sa Abra. Wala na rin yung iba kong mga kasama kanina. Nagkanya-kanya na kaming lahat, kaya bumaba ako sa habal-habal at nagtanong kung saan ba bandang Pilar. Bayan yun kung saan naroroon si Tio Cardo. Pero ang sabi ng alin na napagtanungan ko, para bang pailalom kong tumingin, malayo pa daw yon. Dahil dito daw ako nahinto sa San Juan, na parte pa rin ng Abra. Umatras ako dahil kakaiba ang pakaramdam ko sa alin na aking nakausap. Kinakabahan ako sa klase ng kanyang tingin, kaya naman mabilis akong nagpaalam dito. Nang sulyapan ko ito ay nakatingin pa rin siya, kaya kinilabutan ako sa klase ng mga titig niya. Hanggang sa isang matandang lalaki ang tumawag sa akin sa ilalim ng malaking puno. May kasama itong lalaki na halos kaedad ko lang din. Kaya kahit hirap sa aking mga dadalhin, ay nilapitan ko pa rin ang mga ito. Magandang araw po, Anong. Magtatanong lang sana ako kung saan ang bayan ng Pilar. Naligaw ho yata kasi ako, kaya dito ako nahinto. Tanong ko sa matanda na nagkakape pa. Ayan baka mo ng Pilar. Malayo pa yun dito eh. Saka ingat ka sa mga pinagtatanungan mo dito. Isa pa ay, dayo ka. Kaya pabilis kang maluloko. Ako nga pala si Emong at ito ay apo ko si Isko. Pakilala sa akin ng matanda. Ilyas naman ho ang pangalan ko. May humarang kasi sa bus na nasakyan ko ho. Kaya mukhang naligaw ho yata ako, Mang Emong. Natahimik ako dahil doon. Tumayo si Mang Emong habang hawak nito ang kanyang tungkod na para bang gawa pa yata iyon sa tanso. Tsaka ito lumapit sa akin at inalok ako na sa bahay muna niya ako habang wala pang dumadaan na sasakyan na maaari kong sakyan patungo sa bayan ng aking tiyuhin. Marami siyang sinabi sa akin nang makapasok kaming tatlo sa bahay niya. Kita ko ang iba't ibang uri ng mga patalim doon. May mga bawang sa bintana na hindi ko maintindihan kung para saan ba. Inalok nila ako ng maiinom dahil nga uhaw na rin ako
ay hindi na ako nahiya pa. Naupo ako sa isang upuan na yari sa kahoy at doon nila sinabi sa akin na mag-iingat ako habang naririto ako sa lugar. Medyo kinabahan ako dahil hindi ko nauunawaan nung una kung bakit nila iyon nasabi. Malayo pa raw ang lugar na pakay ko, kaya dito na din daw muna ako magpalipas ng gabi dahil delikado raw sa labas sa katulad kong bago lang dito sa lugar nila. Halos palubog na rin ang araw ng mga oras na yon, kaya ang sabi ng Mang Emong ay pumirme na daw ako sa loob at wag ng silip pa sa labas. Sinunod ko naman sila at nananatili lang ako doon sa upuan na yari sa kahoy. Saktong 6:00 na ng gabi. Nagsindi si Mang Emong ng kaperasong goma at ipinaikot niya ang usok sa paligid ng buong kabahayan. Tinanong ko pa ito kung para saan ang ginawa niya. Para yun sa mga gumagala dito kada gabi, boy. Hindi sila makakalapit dahil mabaho sa pang-amoy nila ang usok ng goma. Sabi nito sa akin. Sino ang tinutukoy niyo, Mang Emong? Tsaka anong dahilan ng paglabas nila sa gabi? Nagugulo ang tanong ko sa matanda. Aswang, para sa mga aswang ang ginagawa ni Lolo. Marami dito, Ilyas, kaya swerte ka. Dahil dito ka napadpad dahil kung hindi, ay malamang hindi ka nasisikatan pa ng araw bukas. Sambit sa akin ni Isko. Ibig ko sanang tumawa pero ang itsura ni Isko ay tila ba hindi ito nagbibiro. Seryoso lang ito habang ang matanda ay tahimik lang din na naupo. Kaya naman hindi na lang ako kumibo. Niyaya ako ni Isko sa silid kung saan daw muna ako matutulog. Kaya naman sumama na ako sa kanya. Nagsalita naman ito kaya pansamantala akong natigil at nakinig sa mga sinasabi niya sa akin. Ang sabi niya ay wag akong basta sasama kung hindi ko naman kilala. Mas maigi daw na manatili ako dito sa loob ng bahay. Nahihiwagaan naman ako sa mga ibinipili nila sa akin. Natapos kaming magayos ng higaan, ay niyaya na ako muli sa labas nito dahil nakahain na ang hapunan. Nilagang mais at mainit na kape ang naroroon. Akala ko ay sa lugar lang namin mahirap. Ganon din pala doon. Nagsasalo-salo kami ng mga oras na yon at tumulong din ako sa pagliligpit. Nakakaya naman kasi dahil pinatuloy nila ako. Tapos wala pa akong maitutulong. Nang natapos na kami at isang alulong ng aso ang aking narinig. Parang baliwala naman iyon sa maglolo. Kaya saglit akong sumilip sa bintana. Masanay ka na, Elias. Ganyan talaga dito kaya mag-iingat ka. Maraming mga hindi kilalang tao dito at dayo rin na katulad mo. Isa naman po sila galing kung ganon. Ako ay naligaw lang talaga at bahala ko sa tsuhin ako magtungo. Magpahinga ka na. Baka bukas ay may dumaan na pampasaherong sasakyan dito sa amin. Tango na lang ang naisagot ko dito. Yung alulong ng aso, patuloy pa rin siya. Nakakalungkot at nakakakilabot dahil parang ibang klase yung alulong niya. At natulog na nga ako dahil sa pagod ko rin sa mahabang paglalakad kanina. Dahil doon ay agad akong inantok. Parang naalimpungatan pa ako dahil nasa isang gubat ako. Ang alam ko ay nasa silid ako bago mahiga. Kakaiba yung pakaramdam ko ng mga oras na yon dahil parang may kasama ako sa paligid. Nang hindi ko nakikita pero nararamdaman ko ito. Napaupo ako nang biglang may asong malaki na itim ang lumabas mula sa matataas na talahib at patakbo itong pumatungo sa akin. Tumakbo ako dahil sa takot ko. Nagtataka ako kung bakit hindi niya ako hinahabol. Nadapa ako sa isang malaking ugat at sakto ng pagdamba ng asong itim sa akin. Kaya naman napabalikwas ako sa higaan at sumisigaw ako dahil sa takot. Mabilis bumukas ang pinto at nakatayo doon si Mang Emong
at Isko. Ang tanong nila sa akin, bakit daw ako sumigaw? Ikwento ko ang aking panaginip. Ang sabi ng Mang Emong ay magdasal daw ako kung matutulog. Isang bangungot daw iyon at swerte ako dahil nagising pa ako. Nang iwan na nila ako ay hindi agad ako dinalaw ng antok. Iba't ibang klase ng ingay ang aking naririnig sa paligid. Kaya medyo napapaigtad pa ako kada may malakas na ingay akong naririnig sa malapit sa gilid ng kwarto ko. Pawis na pawis ako at dahil nga malalim pa ang gabi ay nahiga akong muli. Hindi mo na ako nakatulog dahil doon kaya hindi ko na malayan kung anong oras ako hinila ng antok. Nagising akong muli mga bandang 4:00 na iyon ng madaling araw. Dahil sa kakaibang ingay din. Kaya lumabas ako ng kwarto at nakita ko ang isang maliit na ilaw sa ibabaw ng lamesa. Kaya kahit natatakot ako, ay sinilip ko pa rin dahil mag-uumaga naman na. Binuksan ko ang pinto at sinundan ko ang isang ingay. Halos manlaki ang aking mga mata nang makita ko ang dalawang nilalang. Walang awa nitong nilalantakan ang lamang loob ng isang lalaki habang sumisigaw dahil na rin siguro sa hirap at nadaramang sakit. Hanggang sa unti-unting humina ang sigaw nito dahil sa pagkawala ng sariling buhay. Kinakain ng isang nilalang ang mga lamang loob niya, kaya halos masuka ako doon. Umatras ako pero may naapakan akong isang sanga ng kahoy, kaya nagsanhi ito ng ingay. Nabaling sa akin ang atensyon nito at halos mawala ang kaluluwa ko nang makita ko ang itsura ng nilalang. Puno ng dugo ang bibig nito at may mahahabang mga kuko at ngipin. Mga matang namumula kaya mabilis akong tumakbo papalayo at agad na pumasok sa loob ng bahay nila Mang Emong. Halos hingalin ako sa mabilis na pagtakbo na aking ginawa at agad na pumasok sa loob ng kwarto. Ibinalot ko ang kumot sa buo kong katawan at pumikit dahil sa takot. Nagising na lang ako dahil sa pag-alog ng aking katawan. Ginigising na pala ako ni Isko dahil pasado 7:00 na ng umaga. Medyo nahiya pa ako dahil tanghali na ay tulog pa pala ako. Tumayaw ako dahil tila nagkakagulo ang mga tao sa labas. Isang bangkay daw ang natagpuan sa loob ng kakahuyan. Hindi ako umimik dahil baka mapahamak ako kung sasabihin ko ang aking nakita kanina. Humahangos ang isang lalaki at sinasabing nawawala raw ang ibang mga alaga nilang hayop at may sakit ang mga tao sa kabilang bayan. Takot ang nakita ko sa mga mukha ng naroroon dahil hindi ko maintindihan kung ano at sino ang gumawa nun. Ano to mahangos ka? Tanong ni Mang Emong. Ano bang meron Mang Emong at nagkakagulo sila? Tanong ko rin sa matanda. May patay na katawan daw sa kakahuyan. Malamang ay dayo rin yon kaya natipuhan ng mga nilalang. Sagot naman ni Isko kaya nabaling ang tingin ko dito. Tinignan ko isa-isa ang mga tao sa labasan at sa di kalayuan ay may napansin akong isang matandang babae. Sa palagay ko ay dito rin yun naninirahan dahil may suot itong bestida na kupas at may tulakdong sa ulo. Nang makita nito na napadako ang mga mata ko sa kanya, ay yumuko ito at tumalikod na. Sandaling nawala sa isip ko ang aking tiyuhin at ang pangyayaring may mga patay at nawawala ang aking naisip. Hanggang sa tawagin ako ni Mang Emong. Niyaya niya ako sa loob mismo ng tinutuluyan kong silid. Kasama niya si Isko. May tangan siyang maliit na bagay na tila kwintas. Iniabot niya sa akin iyon at tinanggap ko nang nakakunot ang aking noo. Ano po ba ito Mang Emong at bakit niyo sa akin ibinibigay? Tanong ko dito. Sa iyang mutya, Elias. Malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang dapat na magtangan ng bagay na ito. Sagot naman niya sa akin. Pero bakit ho ako
Narihan niyo si Isko ang apo ninyo. Dapat ho siya ang maghawak ng bagay na ito, Manong. Wika kong mali. Ayoko, Ilyas. Gusto ko ng tahimik na buhay lang. Hindi yan ang kapalaran ko at ayaw kong mahulog ang buhay namin. Napatungo ito ng ulo. Sabay labas ng pinto at diretso sa kalsada kung nasaan ang mga taong nag-uumpukan. Napabuntong hininga na lang si Mang Emong dahil sa sagot ng kanyang apo. Halata sa mukha nito ang pagkadismaya kaya isinuot ko ang binigay niya sa akin. Nakaramdam ako na tila ba kuryente ng aking itong isuot sa liig. Saglit akong napapikit ng dahil doon ko pinakaramdaman iyon. Pagdilat ko ay nakangiti ang matanda sa akin, kaya nagtaka ako. Tinapik niya ako sa balikat para sabihin ng taglay na dala ng bagay na ibinigay niya sa akin. Kaya umayos ako ng upo mula sa katre. Ikaw talaga ang dapat na magtanga ng mutya na yan, Ilyas. Maging ito, kasi ay nagkakakonekta sa'yo. Ano ba ito, Mang Emong? Bakit parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko? Yan ang mutya ng pangil ng kidlat. Taglan niyan ang pangkalahatang proteksyon mula sa kunat at kabal, pangontra sa kulam, barang, at sa lahat ng masasamang elemento dito sa mundo. Kaya ingatan mo yan, Ilyas, dahil mukhang ikaw na rin ang pinili nito. Pero bakit ho ako? At hindi ang inyong apo? Di ba dapat mula sa pamilya niyong ang manggagaling ang maghawak nito? Tumango si Mang Emong at sinabi ang lahat sa akin. Huwag ko daw ilalayo ang mutya sa katawan ko dahil isa daw itong mutya na pwede kong magamit para makatulong sa iba at maging sa aking sarili. Tumango ako kahit naguguluhan pa rin. Narinig na lang namin ang ingay ng mga sigaw sa labas. Kaya lumabas din kami ng Mang Emong para malaman kung ano iyon. Isang babayang naroon at walang humpay nilang binabato. Nalito pa ako dahil panay na ito sugat dahil sa pagbato nila ng mga kahoy at kahit na anumang madampot nila. Naawa ako kaya lumabas ako ng bahay ni Mang Emong at kinublihan ito. Nagulat pa ang mga tao sa aking ginawa. Ang iba ay galit dahil isa lang din daw akong dayo. Pero bakit daw ako nangingialam sa mga ginagawa nila? Tinignan ko ang babae at kita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang dugo sa kanyang noo dahil sa bato na tumama dito. Tumingin ako kay Mang Emong pero wala itong balak na patigilin ang mga tao. Kaya naman tumayo ako at ikinubli ko ang babae sa aking likuran. Tinanong ko sila kung bakit nila iyon ginagawa. Isa daw salot ang babaeng ito na aking pinoprotektahan. Kaya nilingon ko muli ang babae. Umiling ito bilang sagot. Tinanong niyo ba ng maayos ang babaeng ito? Para bigyalahan niyo na lang husgahan. Oo nga at dayo lang ako. Dayo lang ako dito pero hindi ako naging ganyan ng mga panahon na may mapadpad sa amin na ibang tao. Bagkus ay tinutulungan pa namin para hindi siya matakot sa lahat ng mga kababayan ko. Pero kayo, bakit ganun na lang kayo? Bakit ganun kadaling manghumusga ng isang tao? Mga kababayan, tama si Elias. Kami na lang ang bahala sa babaeng iyan. At kung tama nga kayo, ako mismo ang magbabalik sa inyo nitong babae. Natahimik ang mga tao nang magsalita si Mang Emong. Nagalisan na lang sila bigla, kaya naman lihim at piping umiiyak ang dalaga sa likod ko. Naawa ako dahil gaya niya ay hindi ko rin siya kilala. Nilapitan ito ng Mang Emong at maging si Isko ay ganun din. Inalalayan ko naman siyang magatayo dahil ang dami niyang sugat. Tinapik ako ni Isko sa balikat dahil sa ipinamalas kong katapangan. Ginawa ko lang naman ang tama dahil tao pa rin naman ang babaeng ito na may pakaramdam at nasasaktan din. Iginuha ng malinis na tubig ng Mang Emong ang babae habang ako naman ay tumayo mula sa pinto at tinignan siya. Nakayuko lang ang ulo niya
at sa palagay ko ay umiiyak pa rin ito. Ginamot ni Mang Emong ang mga sugat niya at pinagpalit ng damit. Matapos yun ay kinausap na namin ang babae at nagpakilala. Matagal na daw siyang naninirahan dito. Nasa gawing kakahuyan daw ito dahil doon daw ay tahimik. Tinanong rin namin siya kung wala siyang naririnig tuwing gabi o nakikita. Ang sagot niya ay marami daw, pero nanatatiling bingi lang siya para sa kaligtasan niya. Isa pala itong manggagamot na hindi nakilala dahil nasa loob ng kakahuyan. Bandang tanghali ay tulad ng dati. Wala pa ring pampaserong sasakyan na dumadaan. Kaya naman nananatili pa ako sa bahay nila Mang Emo. Tinutulungan ko na rin si Isko na manguha ng mais sa isang bukid. Dahil wala naman daw kumukuha doon. Kaya ipinapamigay na ng may-ari. Nakakuha kami ng kalahating sako ng bunga. Pero may 3 kalalakihan na humarang sa aming daan. Kaya naman napilitan kami ni Isko na huminto. At ibinababa ko ang dala kong mais na nakalagay sa isang sako. Nakapangisip pa ang mga ito na para bang hindi gagawa ng maganda. Kaya umatras kaming dalawa. Ang sabi ni Isko ay baka balak na mga ito na kunin ng mais na aming nakuha. Lumakad ang isang lalaki na may matipunong pangangatawan. Hawak ko ang isang karet at si Isko naman ay isang panabas. Palapit ng palapit ang mga ito. Kaya naman nagtatinginan pa kami ni Isko. Nakangisi pa ang mga ito sa amin at mas malalaki ang mga pangangatawan. May hawak itong matabang kahoy na 1 yarda ang haba. Tingin ko ay natakot ang kasama ko. Kaya naman napalunok pa ito ng laway. Ako naman ay natatakot. Pero dapat ay huwag kaming magpadala sa malaki nitong mga katawan. Ilyas, mukhang balak nilang kunin ang mga mais natin. Kung ibigay na lang kaya natin para hindi na tayo mapaaway pa. Hindi, Isko. Mawiwili ang mga yan. Kung parati na lang silang pagbibigyan. Dito ka lang sa likod ko. Anong balak mo? 3 yan at ang lalaki pa ng mga katawan. Hindi natin sila kakayanin. Dahil bukod sa 2 lang tayo ang papayat pa natin pareho. Tinignan ko ang katawan namin at ang 3. Pero kahit tama si Isko ay hindi ko hayaan na ibigay ang aming pinaghirapang 2. Pinaatras ko pa ito at ipinahawak ang dala kong karet. Kinuha ko ang panabas mula sa kanya, kaya nagtaka pa ito sa akin. Ngumisi pa sila matapos ay nagtinginan pa. Akala siguro nila ay ibibigay namin ng mais. Pwes, nagkakamali sila. Kahit nadayo lang ako dito, ay hindi ko hayaan na lamangan nila ako dahil mali iyon. Nagsalita ang nasa unahan at tingin ko ay ito ang leader nila. Ang sabi nito ay ibigay na lang ang dala naming mais at hindi kami sumasasaktan. Tama nga ang hinala ko. Balak nilang kunin ito. Iaabot na sana na Isko ang sako nang pigilan ko siya gamit ang hawak kong panabas. Nagtaka pa akong tinignan ito at hindi makapaniwala na tinignan din ang 3 lalaki na halata ang lukot nilang mukha. Ang sabi ko kay Isko ay wag dahil pareho kaming naghirap doon. Kaya ibinaba ni Isko ang sako at umatras muli. Sa pagpigil ko ay tila nainis ang nasa unahan na lalaki. Kaya nagsalita ito sa akin. Hoy bata, hindi ba't dayo ka lang dito ha? Bakit ang yabang mong umasta? Hindi mo ba kami kilala? Hindi, wala akong balak na kilalanin kayo. Bakit? Hindi kayo manguha ng sa inyo. Pinaghirapan namin ito ng kasama ko. Tapos aagawin nyo lang. Ang lalaki ng mga katawan nyo ha. Siniko ako ni Isko dahil sa aking sinabi. Mas lalo namang nagalit ang lalaki na nagngangalang Rigor dahil sa aking sagot mula sa kanya. Kaya nabigla pa ako nang sumagot silang 3. Kaya pinalayo ko si Isko. Sabay hampas ng hawak kong panabas sa mga ito. Unang tinamaan ng lalaking si Rigor sa balikat. Pero hindi ang talim nito, kundi ang kabaliktaran.
Sunod naman ang isa pa. Sapol ito sa batok, kaya napasadsad ito sa lupa. Hindi na nagawang lumapit pa ng huli dahil tiyak niyang aabutin din siya sa akin. Galit ng galit si Rigol dahil sa ginawa ko sa kanilang tatlo. Takbuhan ng mga ito, palayo. Nang mawala sila sa aming paningin, ay narinig ko ang tawa ni Isko, kaya sinulyapan ko ito ng tingin. Ang husay ko daw palang lumaban. Akala daw niya noon na isa lang akong lampa. Kahit ako naman ay nagulat sa aking naging tapang ko kanina. Marahil ay sa suot kong mutya ng pangil ng kidlat. Natawa na lang rin ako, kaya naglakad na kami ni Isko pabalik sa bahay nila. Pero hindi pa man kami nakakalayo, ay tila biglang nag-init ang suot kong kwintas. At pagkaramdam ko ay may nakatingin sa amin mula sa malayo. Nag-ikot ang mga mata ko sa paligid na ipinagtataka ng aking kasama. Pero wala naman akong nakita na kakaiba. Basta lang parang may nakatingin ng kung ano at sino. Patuloy kami sa pag-uwi hanggang sa nawala na ang pag-iinit ng mutya at kakaibang pagkaramdam ko. Agad naming ibinaba sa lamesa ang nakuha naming mga mais. Ang iba ay ipinamahagi nila Mang Emong para sa mga matatanda na wala ng katuwang pa sa buhay. Naalala ko tuloy ang aking tiyuhin kung ano ang lagay nito. Halos 1 linggo na rin kasi ako dito. Parang nakikisabay pa ang mga sasakyan. Naisip ko na lang siguro ay may dahilan kung bakit ganon. Elias, ayos ka lang ba na manatili pa dito ng mga ilang araw pa? May balita ka ba sa tiyuhin mo kung ano nang lagay nito? Nag-alala na nga ako sa tiyuhin ko, Mang Emong. Kaya ako nagpadala ako ng sulat sa kanya. Ang sabi ng kartero na nakabisikleta ay 1 linggo pa raw ang balik dito. Pasyensya ka na kung napermi ka pa dito sa aming bayan ha. Hayaan mo at pag may dumaan ay ihahatid kita kaagad. Tinulungan ko silang magbalat ng mais para mailaga na. Medyo hapon na rin kasi ng mga oras na yon. Kaya ito muli ang aming hapunan. Sa bandang dulo ng daan ay may nahagip akong anino. Kaya binitawan ko ang aking tanga na mais at tumakbo pa palabas. Para naman akong nabigla dahil mabilis akong nakarating sa lugar kung saan ko naaninag ang isang anino. Lumingon pa ako mula sa bahay nila Mang Emong at totoo nga na malayo na ako. Nasabi ko tuloy sa aking sarili na paano nangyari iyon. Hinanap ko ang anino, pero wala na ito doon. Imposible na namamalikmata ako dahil alam ko kung ano ang nakita ko. Maging sa malayong daan ay napatingin din ako pero wala. Kaya bumalik na lang ako sa bahay at saktong palabas din si Mang Emong. Anong problema, Elias? Bakit bigla kang tumakbo doon? Para ho kasing may nakita ako doon kanina, Mang Emong. Pero wala naman ho pala. Namamalikmata lang yata ako. Baka nga, tayo na sa loob at padilim na. Sumunod ako dito at saglit ko pang tinanaw ang pinanggagalingan ko. Wala talaga. Baka nga napagod at malikmata lang ako. Sumapit ang oras ng hapunan. Kaya halos wala ka nang makikita na tao sa labas ng bawat bahay nila. Nakakakain na rin kaming tatlo at nasa kanya-kanya na rin kaming silid. Nagdadasal ako bago matulog. Para sa mga kasama ko dito at para na rin sa aking tiyuhin. Nasa kalagitnaan ako ng pagtulog nang bigla akong napabalikwas ng bangon dahil sa malakas na kalabog mula sa bubungan. Saglit pa akong napaupo. Pinakaramdaman ng paligid. Uminit ang kwintas kong suot, kaya naman naglakad ako palabas ng silid at doon ko naabutan si Mang Emong at Isko na nakatayo rin at nakikiramdam. Inabot sa akin ng Mang Emong ang isang karet na ginamit namin kanina ni Isko sa maisan. Inuha ko naman iyon habang patuloy na umiinit ang mutya na aking suot. Lumapit ako sa pinto para sana buksan ito.
Pero isang maingay na tunog ang aming narinig na tatlo. Parang isang atungal na mula sa isang nilalang. Kaya naman binaksan ko dahan-dahan ang pinto at inabot sa akin ni Isko ang asin para isaboy kung may aatake man sa akin. Mula sa bubungan ay aninag ko na mayroong nakaupo doon. Kaya naman pinasindihan ko ang sulo kay Mang Emong. At nang makita kong may apoy na, inabot niya sa akin para tanglawan ang nasa bubungan niya. Isang malaking nilalang ang naroon. Mabilis itong bumaba kaya naman malinaw kong nakita ang buong anyo nito. Isang malaking baboy ramo. Natanong ko sa aking sarili. Kaya pala ng isang baboy ramo ang umakyat sa taas ng bubong. Pero nang makalapit ito ay kita ko kaagad ang namumula nitong mata. Makapal na balahibo mula sa ulo patungo sa likod hanggang buntot nito. Naglalaway ang kanyang bibig. Kaya naman umatras ako dahil mainit ang aking mutya. Tinawag ako ng Mang Emong nang hindi ko siya tinitignan. Ang sabi niya sa akin ay ganito. Elias, isang hari mo doon ang baboy na yan. Mag-iingat ka ho. Pag natalsikan ka ng laway niya ay magiging isa ka na rin na aswang. Iyon ang sigaw ni Mang Emong. Kaya tinalasan ko ang aking pagaramdam. Nang tumakbo ito patungo sa aking kinatatayuan, ay mabilis akong nakailag kaya ang sigaw ko kila Mang Emong ay isarado ang pinto. Nasinunod din nila kaya pumihit ito patungo sa akin muli. Hawak ko ang karit nang bumalik ito kaya nang lumukso ito ay ginamit ko ang karit para masugatan ko siya. Pero naghilom din kaagad iyon kaya naman muli ko siyang sinugod. Sa mukha ko siya natamaan kaya saglit itong naggula dahil nasugatan ko siya maging ang kaliwa niyang mata. Umatungal ito dahil sa nagawa kong sugat. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ako na muli ang naunang umatake dito. At sa pagkakataong iyon ay pinuntarya ko ang dibdib niya kung saan sentro sa puso. Tagos ang karit mula sa likod nito kaya katahimikan ang pumalot sa paligid nang masaksak ko siya. Nang hugitin ko iyon ay sumalandit ang dugo nito. Maging sa damit ko ay nagmansa rin iyon. Biglang umayap ang hangin at isang masangsang na amoy ang nanuot sa aking ilong. Malamig ang dampi nito na may hatid ng kilabot. Sinuyod ko pa ng tingin ang paligid kung may darating pa. Nagkaroon ako ng iba yung tapang buhat ng ibigay at isuot ko ang mutya ng pangil ng kidlat. Kakaiba pa ang aking pakaramdam at patuloy pa rin na umiinit ang mutya. Sino ka? Alam ko na narito ka lang. Lumabas ka na! Para akong tanga na sumisigaw kahit na hindi ko naman nakikita kung ano ang meron sa paligid. Pero sigurado ako na may iba pa. Isang kaluskos ang narinig ko kaya doon pumako ang aking tingin. Isang magandang babae iyon. Kaya naman nagulat pa ako dahil delikado sa paligid ngunit bakit siya naroroon. Lalapitan ko na sana ito. Kaso mas nag-init ang mutya kaya huminto ako sa tangka kong paglapit dito. Tinignan ko ang babae at pansin ko na parang may iba sa kilos nito. Nanlaki ang mata ko nang biglang naglabasan ang matutulis nitong ngipin at maging ang mga kuko niya ay humaba rin. Nanlilisik na ang mga mata at dinamba ako nito kaya nabitawan ko ang hawak kong karet. Tinatangka nitong kagatin ako pero pinipigilan ko siya. Aminado ako na malakas ang babae. Kaya tingin ko ay isa rin itong aswang. Hawak ko ang mukha niya ng aking isang kamay. Ang isa naman ay ang isang braso niya. Kaya medyo hirap akong pigilan siya. Nang makasilip ako ng kunting pag-asa, ay sinipa ako ito ng ubod lakas. Kaya tumalapon nito ng halos 2 yarda sa akin. Narinig ko ang boses nila Mang Emong at Isko. Kaya parang nabahala ang aswang na babae. Kaya mabilis itong umalis kahit pa wala pa siyang nagagawa sa akin. Inabutan ako nila Mang Emong at Isko na patayo pa lang. Kaya naglikot ang kanilang mga mata.
Ang sabi ko ay isang magandang babaeng nakita ko na biglang pumangit kaya natitiyak akong aswang din iyon. Isang bangkilan yon, Ilyas. Magagandang babae pero malakas na uri din ng aswang. Inaakit nila ang ilang kalalakihan para biktimahin. Mabuti at hindi ka napano. Natakot ho yata nung marinig na may ibang paparating kaya mabilis ho na umalis. Ayos ho ba kayong dalawa doon? Tanong ko sa kanilang maglolo. Oo, ayos lang kami. Ikaw ba? Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Nang pabalik ni Mang Emong. Umango ako at inalalayan akong tumayo ng mabuti. Wala naman akong natamo na sugat. Kayang-kaya ko pa naman. Nilandas namin ang daan pauwi at siniguro na wala nang aswang pa sa paligid. Hindi muna kami natulog dahil baka may biglang sumulpot muli. Mga 1 oras pa kaming gising bago nagpasya na matulog na. Dahil sa pagod ko sa pamimitas ng mais at sa dami na nangyari, agad din akong iginupo ng antok. Pero kahit pala sobrang himbing mo, kung magigising ka ay gigising ang diwa mo. Iingay at kalabog ang gumising sa malalim kong pagtulog. Kaya naman, naupo ako sa katre at muling inintay ang ingay na aking narinig kanina. Isang malakas na pagbangga mula sa labas na tila ba gusto talagang sirain ang haligi ng bahay. Lumabas ako at kinuha ang karit sa tabi ng bintana. Pagbukas ko ng pinto, ay siya namang paglabas mula sa kwarto nila sina Mang Emong at Isko. Ang sabi nito ay mag-ingat daw ako, kaya tumango ako dito. Luminga-linga ako sa paligid, pero wala namang kakaiba. Tahimik lang din ang aking mutya. Tinawag ako ni Mang Emong kung ano daw ang nararamdaman ko, pero ang totoo ay wala. Marahil ay nabangga lang ito sa haligi at may ibang lugar na tinungo. Isang malakas na panagoy ang aking narinig mula sa malayo. Tingin ko ay banda roon sa kakawayan ang ingay at sigaw ng isang lalaki. Bala ko pa sanang sundan ng ingay, pero tinawag na ako ni Mang Emong. Kaya isang sulyap na lang ang aking nagawa at muling umuwi. Pero ang hindi namin alam ay may nilalang sa gitna ng gabi at naghihintay pala ng mga mabibiktima. Dinadala nito sa kakahuyan at nililindang ng kanyang alindog at doon niya ito papatayin para kainin. Isang lalaki pa lang ang umuwi ng lasing mula sa isang kasiyahan. Nakita niya ang isang magandang babae kaya naman nang magtungo ang babae sa loob ng kakahuyan ay sinundan ito ng lalaki. Pero naabutan niya itong nakalatalikod sa kanya. Suot ang isang bestidang puti kaya kita ang maputi rin itong balat. Hinawakan pa nga niya ang braso ng babae. Kaya nang lumingin ito, ay tila ba naisip ng lalaki na maswerte siya dahil nakita niyang babaeng maganda. Niyakap siya ng babae at sinimulan na halikan sa leeg. Kaya abot langit ang tuwa ng lalaking lasing. Kaya hindi na rin ito nagpagpigil pa. Hinalikan niya ito sa labi at ganon din ang ginawa ng babae. Kaya mas lalo itong nasabik. Inihiga niya ito sa damuhan at sinimulan na halikan sa leeg pababa sa dibdib ng babae. Tuwang-tuwa pa ang lalaki. Nang iangat nito ang muka ay laking gulat ng lalaki dahil iba na ang itsura nito. Malalaki na ang ngipin at namumula ang mga mata. Sa takot ng lalaki ay sumigaw ito pero huli na dahil sinakal siya nito sa leeg sabay hinila. Kaya nalagutan ito ng hininga. Kinain ito ang mga lamang loob ng lalaki. Nang maubos ang dugo at lamang loob ay iniwan na lang ito basta ang bangkay ng lalaki. Kinaumagahan ay dinig namin ang balita. Isang bangkay daw ang natagpuan sa kakahuyan na wakwak ang tiyan at ubos ang dugo pati lamang loob nito. Labis ang iyak ng naiwan itong pamilya dahil sa nangyari. Nasabi ko na lang sa aking sarili na marami pala dito sa bayan ng San Juan.
kaya nakakatakot kung hindi ka mag-iingat. Ipinalibing nila ang pinaslang ng hindi matukoy na aswang, kaya nabalot ng takot ang buong bayan. Pero may lubha talagang matitigas sa mga ulo, kaya sila na rin ang naghanap ng kanilang ikapahamak. Kaya nagpa siyang ilang kalalakihan dito na magbantay. Dahil nabahala sila sa kung ano pang pwede pang mangyari. Dapat daw ay mahuli ito at sunugin para magtanda at hindi na uulitin ang ilan. Malamig ang gabi ng mga oras na yon. Dala ko ang buntot pagi na gamit ni Mang Emo. Matagal na niya itong itinatabi, kaya ingatan ko daw yon at gamitin ng maayos dahil ibinigay na niya ito sa akin. Marami rin kaming nakabantay kaya Ash lang din. Bilang dayo sa lugar ay wala namang masama kung tumulong din ako sa suliranin nila. Medyo kabado dahil hindi ko naman kabisado ang mga tao dito. Pero dahil na rin sa pakikisama ay nagboluntaryo na ako. Total ay marami rin kami, kaya kampante ako na mahuhuli namin ang nilalang na yon. Ibala kami sa pagroronda ng walang ano-anay. Biglang may isang sigaw kaming narinig mula sa kalayuan. Kaya nagtakbuhan kami para maabutan yon. At sakto ang isang nilalang na anyong tao, pero ang pangit ng itsura nito. Mahaba ang buhok nito at ang mga ngipin ay kasing tutulis na mga kukuri nito. Matapos namin siyang makorner ay bigla itong nagpalit anyo bilang isang itim na aso. Nagulat pa ang aking mga kasama. Yung iba'y nagtakbuhan habang kasama yung lalaking sumisigaw. Tatlo na lang kaming naiwan at ang iba ay sa takot para sa mga buhay nila ay basta na lang nagpulasan. Ako ay nananatiling nakatayo mula sa harapan ng aswang na uri ng bangkilan. Nagulat ang dalawa na nasa aking likuran dahil sa biglang pagkilos nito patungo sa amin. Mabilis na lumundag ito patungo sa kinatatayuan naming tatlo. Kaya inilatag ko ang hawak kong buntot pagi at walang pag-alinlangan kong hinampas ang kanyang mga kamay. Tinamaan ito sa balikat na nagsanhi ng sugat sa katawan. Isang malakas na palahaw ang ginawa nito. Kaya nagkaroon muli ako ng pagkakataon para sugurin siya. Muli kong hinampas ito sa likod. Kaya napalihad ang bangkilan. May dalang asin ng isa pa habang abo naman ang hawak ng isa pa. Sabay nilang hinagis iyon sa mukha ng aswang. Kaya halos mapuwing ito sa naisaboy sa mukha niya. Umatras ito habang nakatakip ang kanyang mukha. Kaya naman sunod-sunod kong inatake ito gamit ang buntot pagi. Sa likod, mga braso at ang panghuli ay sa kanyang dibdib. Kaya gumuhit ang latay na tila babaga na nag-aapoy. Napahiga ito sa lupa habang nagsisigok ng hininga hanggang sa unti-unti itong manghina at nawala ng malay. Nagmistulang abo ito at tinangay na ng hangin ang kanyang mga abo. Nakapatay kami ng isa at iyak kong marami pa sa paligid. Mga ilang gabi pa ang nagdaan na palagi kaming nakabantay sa paligid. Pero wala nang sumasalakay pa na ganong ore. Kaya medyo napanatag ng ilan. Halos isang linggo rin ang lumipas na tahimik ang lugar. Kaya naman nagdesisyon akong magpaalam na kila Mang Emo at Isko. Ang sabi niya ay tahakin ko ang gilid ng kakahuyan para matanaw ko ang daan at ang labas daw noon ay ang bukana ng lugar kung saan ang bayan ng aking tiyuhin. Nagbaon ako ng asin, bawang, buntot pagi. Ay nasa bag kong dala. May tabak rin ako sa bewang at may hawak akong buho na gawa sa tanso. Umaga nang ako'y magsimulang landasin ang itinurong daan ni Mang Emo. Dala ko ang pag-asa at ang panalangin na sana ay gabayan niya ako. Matataas na puno at talahib ang aking nadaraanan. Parang nagsisi pa nga ako kasi dapat pala naghintay na lang ako ng pampasaherong sasakyan. Kaso ang tagal ko na rin doon. Wala namang dumadaan. Medyo mainit na rin ang sinag ng araw. Mabuti at may dala akong tubig pamawi sa uhaw.
Naglalakad ako nang bigla kong maramdaman na parang may sumusunod sa akin. Kaya nagkunwari akong walang alam at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hinahawakan ko ang tabak at mabilis akong nagkubli sa likod ng malaking puno. Nakita ko ang isang babae na may suot na talukbong sa ulo. Kaya hinila ko ito at isinandal sa puno. Naalis ang tabing nito sa ulo, kaya nakita akong kabuuan ng kanyang muka. Ikaw, bakit mo ako sinusundan ha? Anong kailangan mo sa akin? Wala. Hindi ako masamang tao. Dito rin kasi ang daan sa aking kubo, Ilyas. Bakit mo ako kilala? Anong pangalan mo ha? Solidad. Naririnig ko na ang pangalan mo. Hindi ba tinutulungan niyo ako ni Mang Emong dati? Natahimik ako at inalis ang tabak na nakaamba sa liig nito. Tsaka ako lumayo ng bahagya. Nagyuko ito ng ulo at inayos ang tela niya sa ulo. Pinadaanan ko siya at ngayon ay ako ang nasa kanyang likuran. Palingalinga ako sa paligid dahil mag-isa lang siyang nakatira dito sa liblib na kakahuyan. Kaya tinanong ko siya habang naglalakad kaming dalawa. Ang sabi niya ay kasama niya dati ang kanyang ina. Pero nang mamatay ito ay madalang na lang siyang bumababa sa kapatagan dahil na rin nga sa mga mapangusga na mga tao doon. Natanaw ko na ang kanyang kubo. Medyo malaki rin ito, kaya niyaya muna niya akong tumuloy sa loob. Dahil inabutan na rin ako ng init ay sumunod na rin ako dito. Ang sabi pa niya sa akin ay madalang lang daw ang pumapasok dito sa kakahuyan, kaya mag-iingat pa rin daw ako. Inaabot na ako ng tanghali kaya nagpasya akong mamaya na lang sigurong hapon ako lalakad para wala ng araw o hindi na mainit masyado. Nabanggit ko nga sa kanya yung nangyari sa bayan at hindi na ito nagulat. Matagal na raw ang ganoon pero wala naman daw nangas na nagboluntaryo na magronda at magbantay sa gabi dahil karamihan sa mga kalalakihan ay mga takot. Manggagamot si Soledad pero madalang din ang nagpapagamot sa kanya. Mangkukulam pala ang tingin sa kanya. Marami talagang mapanghusga na tao. Biglang lumakas ang hangin kaya nagsani iyon ng ingay sa paligid. Nagsasayaw ang mga dahon at ilang talahib sa paligid. Kakaiba ang pakaramdam ko. Marahil napansin ni Soledad ang pananahimik ko. Kaya nagtanong ito sa akin. Umiling lang ako dito dahil ayokong matakot siya kung iiwan ko na ito mamaya. Delikado nga rin pala siya dito dahil mag-isa lang si Soledad na nakatiras dito sa kubo niya. Niyaya niya ako nitong kumain ng pananghalian kaya nagpaunlak ako. Tahimik lang ito habang kumakain kaya naisipan ko siyang kausapin. Hindi ka ba natatakot dito na mag-isa lang? Bakit hindi ka lumipat sa bayan para marami kang kasama doon? Sanay na ako dito, Ilyas. Isa pa hindi ako pwedeng iwan ng pamanang bahay ng nanay ko sa akin. Ito na lang ang alaala niya sa akin kaya hindi ako aalis. Sa bagay, mahirap talagang iwan ang nakasanayan na. Kumain na kami at tinulungan ko rin siyang magliligpit. Sandali lang akong nagpahinga at maya-maya lang ay aalis na rin ako. Mukha namang hindi na mawawala ang hangin. Malamig kahit mainit, kaya ayos lang. Nang aalis na ako ay hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat ako at dahil doon, tinignan ko siya. At nagtatanong ang aking mga mata. Siya na rin nagsabi na wag mo na daw akong umalis. Lumakas pa ang hangin sabay nun, ang biglang pagdilim ng langit. Kaya pumayag na ako na magpabukas na lang. Inalapag ko ulit ang dala ko at naupo habang pinagmamasdan ang kalangitan. Parang may bagyo na paparating. Kaya inayos ko muna ang mga sira sa bubong ni Soledad. Para kung sakaling bumuhos man ang malakas na ulan, ay hindi papasukin ng basta-basta ng tubig ang loob ng kubo niya. Ilang sandali pa nga ay bumuhos ng ulan. Pinagmamasdan ko ang patak nito. Isabay pa ang malakas na hangin.
Malakas na kidlat ang tila nagbibigay liwanag sa paligid. Pakiramdam ko'y may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko nang gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Inabutan ako ni Soledad ng isang tasa ng mainit na salabat. Maginhawa sa pakiramdam ang dala nitong init sa aking sikmura. Malakas din ang ihip ng hangin, kaya parang pakiramdam ko ay may iba pa kaming kasama, maliban sa ulan na tuloy-tuloy ang pagbuhos. Tumingin ako sa paligid. Dilim lang ang sumalubong sa akin hanggang may maninag akong isang bulto sa dulong bahagi ng mga matataas na puno. Lumapit pa ako bahagya para mas lalo siyang makita. At tama nga, dahil lumabas ito sa pinagkukublihan ng puno. Isang lalaki na mataas at nanlilisik na mga mata. Parang baliwala ang buhos ng ulan para sa kanya. Tinawag ko si Soledad para ipaalam na agad namang lumapit, kaya itinuro ko ang lalaki na nag-aapoy ang mga mata. Natakot ito sa nakita, kaya napahawak siya sa aking braso. Ibinababa ko ang hawak kong tasa ng salabat at kinuha ko ang buntot bagi. Palagay ko ay isa itong aswang. Lumapit ako sa pinto at binuksan iyon. Sumalubong ang malakas na hangin at ilang patak ng ulan sa mukha ko. Nasa bewang ko ang tabak para kung sakaling madihado ako, ay may mabubunot ako kung sakali. Tuluyan nang lumabas ang lalaking payat sa likod ng puno at bakas sa mukha nito ang galit na hindi ko maunawaan kung para saan. Ang sabi ko kay Soledad, manatili lang siya sa loob at isarado ang pinto. Basa na ako ng ulan at ramdam ko pa rin ang init ng suot kong mutya. Tumayo ito sa gitna at nagsalita na igaganti daw niya ang pinatay kong asawa niya. Marahil ang babaeng aswang na napatay namin nung gabing may sinalakay itong lalaki. Bakit kayo nanggugulo sa lugar nila? Dapat ay sila ang katakutan niyo. Dahil kayo ay hamak na mga wala namang tirahan, ay nang aangkin lang ng lugar. Dapat lang napatayin ang mga gaya niyo, dahil malulupit rin kayo sa mga tao. Wala kang karapatan para sabihin ako ng dapat gawin. Papatayin kita, gaya ng ginawa mo sa asawa ko. Nagpalit ito ng anyo bilang baboy ramo, kaya inalisto ko ang aking sarili. Para kung sumugod siya ay handa ako. May lumabas pa na dalawa kung saan, kaya tila dihado na nga ako. Rinig ko pang sigaw ni Soledad na mag-iingat daw ako. Patakbong lumapit ang isang baboy ramo, kaya wala akong pag-aalinlangan na hambalusin ito ng buntot bagi. Sapol ito sa mukha kaya gumuhit ang latay na tila ba nagbabaga. Napahiyaw ito sa nararamdaman, marahil na sakit. Umatras ito at nag-iiyak sa natamong sugat mula sa akin. Sunod na umatake ang isa na kasama nito kanina. Lumundag ito at hindi alintana ang malakas na ulan. Ganon din ang ginawa ko dito. Hambalos naman sa katawan niya ang nakuha nito mula sa aking buntot bagi. Lumatay rin ang mahaba iyon, kaya napasadsad ito sa putikan. Nahirapan pa nga itong makatayo dahil sa pagbangga nito sa isang puno. Ngayon ay ang malaking baboy ramo na ang susunod. Umatake ito. Ang bilis niyang kumilos, pero nahuli ko pa rin ang galaw nito dahil sa suot kong mutya. Kaya nga lang ay nasipa ako nito sa mukha. Kaya napasadsad ako sa pinto ng bahay ni Soledad at nasira iyon. Dinaluhan ako nito para alalayan, pero ang sabi ko ay kaya ko na. Lihim na inabot nito sa akin ang isang dakot na asin. Kaya naman itinago ko ang isang kamay ko sa aking likod at muling naglakad sa labas. Medyo sumakit yung pangako sa lakas ng sipa nito. Nakatayo ito sa harapan ko na naglalaway. Sumugod itong muli at ibinuka ang bibig dahil mukhang plano nitong kagatin ako. Kaya na makalapit ito ay isinaboy ko ang isang dakot na asin sa bibig niya. Kaya pasok lahat iyon sa bibig nito. Umuusok ang bibig ng baboy ramo at iwinawagwag para siguro mawala iyon at nagbalik ito sa anyong tao.
Umuusok pa rin ang bibig niya at halos magsugat na rin. Galit na galit ako nitong pinukol ng tingin habang may dugo ang bibig. Matapos yun ay umatras ang lalaki kasama pa ang 2 baboy ramo. Lumakas pang lalo ang ulan kaya pumasok na ako sa loob. Sira ang pinto ng kubo ni Soledad kaya inayos ko pa muna iyon. Nilagyan ko ng kahoy at ilang sako para may harang. Nagpalit ako ng damit tapos ay inabutan ako ni Soledad ng isang malinis na bimpo para daw sa pasa ko sa muka. Umiti ako ng tipid dito dahil nahihiya na ako sa kanya. Kinuha niya ang bimpo at siya na rin ang gumawa nun para sa akin. Nang lumalim ang gabi ay mas lalong lumakas pa ang ulan kaya hindi naman ako nakatulog ng maayos. Nakikiramdam kasi ako at baka magbalik ang aswang na yon. Naisip ko na paano na si Soledad kung aalis na ako bukas. Kaya bukas na bukas ay kakausapin ko siya na sumama na lang sa akin patungo sa lugar ng aking tiyuhin. Para hindi na ako mag-alala pa para sa kanya. Kahit pasabay na matagal na siyang naninirahan dito. Babae pa rin siya at wala siyang magiging laban sa mga aswang dahil malalakas ang mga iyon. Kinaumagahan ay bakas pa rin ang lakas ng ulan nung nagdaang gabi. Inaayos ko na muli ang aking mga gamit upang tunguhin na ang lugar ng aking tiyuhin. Pagkalabas ko ng bahay ay naroon si Soledad at may hawak na walis. Nilapitan ko siya at kinausap na sumama na lang sa akin para maging ligtas ito dahil tiyak na babalik ang mga aswang na yon. Ilang oras din kaming nag-usap nito hanggang sa mapapayag ko rin. Natuwa nga ako dahil sasama siya kahit na hindi pa kami ganong magkakilala. Naglagay din ito ng ilang damit sa isang tela at binalot iyon. May dala din itong asin, bawang at maliit na punyal. Kaya alam kong may kakayahan si Soledad. Nilakad na namin ang maputik na daan, matataas na talahib at maraming mga kahoy. Nauuna siya sa akin dahil tiyak ko nakabisado niya ang daan. Total ay maaga pa kaya tiyak na wala naman sigurong susulpot dito na aswang. Nagulat ako nang magsalita ito pero tuloy-tuloy lang ang aming laglalakad. Kaya nag-usap kami para naman kahit papano ay magkaroon kami ng kunting diskusyon. Elias, bakit pala mahusay ka sa pakikipaglaban? May lahi ba kayong mga antingero? Wala. Buhat na ang ibinigay sa akin ng mga emong ang mutya ng kidlat ay bigla ko na lang naramdaman ang pagbabago sa aking sarili. Dati nga duwag lang ako. Kaya nga salamat na rin dito dahil kaya ko nang lumaban kahit na ako lang. Tangulang ang sagot nito at tumahimik na. Narating na namin ang mas matataas na talahiban. Medyo masakit na sa balat ang araw. Kaya naman niyaya ko muna si Soledad na magpahinga muna at uminom ng tubig. Humangin pa ng may katamtaman kaya mas paresko sa pagaramdam habang namamahinga kaming dalawa. At hindi naglaon ay niyaya ko na siyang muli para hindi kami gabihin dito sa gitna. Liblib na liblib sa gawin ng kakawihang ito at iyak ko na madalang lang ang nakakapasok dito. Ako naman ang nasa unahan para hawiin ang ilang talahib dahil medyo masakit iyon sa balat. Habang naglalakad kami ay nararamdaman ko ang pag-init ng mutya sa aking leg. Kaya huminto ako at ikinubli ko si Soledad. Nagtanong ito kung bakit. Isang kaluskos ang aming narinig. At naggalawan ang mga talahib na tila may paparating sa aming kinatatayuan. Kaya hinawakan ko ang kamay ni Soledad. At tumakbo kami para makalabas sa talahiban. Alam kong hingal na ang kasama ko. Pero kailangan naming makalayo doon. Bandang mga alas 10 na noon, kaya sino kaya ang mga iyon at mga susugod sa amin ni Soledad. Ano yun, Elias? At bakit parang hinahabol tayo? Hindi ko rin matukoy. Pero baka mga aswang, kaya kailangan na nating magmadali. Tumakbo kaming muli at nakalabas sa masukal na daan. Medyo mababa na ang ilang damo
kaya napanatag ako para sa amin ni Soledad. Kita ko ang mga galos niya sa braso mula sa matatalas na talahib. Naglalakad ba kami palayo nang biglang may sumulpot na malaking baboy ramo, nakatulad ng naunang sumugod sa amin sa bahay ni Soledad. Tila ito yon, at nagpalit agad ng anyo bilang tao. Isang lalaking hubad ang tumampad sa aming dalawa ni Soledad. Ilang minuto pa ay lumabas pang 3 at isang aso. Mabuti at dala ko ang aking mga sandata. Ang sabi ko kay Soledad ay mukhang mapapalaban kami. Kaya tumangulang ito na mukhang handa rin sa magaganap. Magkadikit ang aming mga likod ni Soledad at nakaharap ako sa pinuno. Ito marahil ang mga kasama niya. Pinalibutan kami nito kaya hinanda ko ang buntot pagi para kung sumugod sila, handa kong depensahan ang mga ito. At nagdilang anghel nga ako dahil sabay-sabay na sumugod ang 2 baboy ramo na kulay pula na may matutulis na ngipin. Habang sabog-sabog nito ang laway sa bibig. Tirik na tirik ang araw, pero bakit naririto ang mga aswang na ito? Marahil ay teritoryo nila ang bahaging ito ng kakahuyan. Lumukso ang baboy ramo kaya hinampas ko ito ng hawak kong buntot pagi at sakto na sapul ito sa katawan. Naglatay ito mula sa likod kaya halos mapahiga ito sa natamong sugat. Sabay saboy ng asin ni Soledad. Kaya mas lalo itong nanghina at tumatungal ng ubod lakas. Para bang nagtatawag pa ng mga kasama nila. Sunod ang isa. Si Soledad ang punterya nito, kaya nang makailag ako ay siya namang hagis nito ng mga bawang at nasapol ito sa bibig. Kaya nang malunok ito ng baboy ramo, ay grabe ang iyak nito at takbo ng walang pungkat. Iyak na nasunog ang lamang loob nito dahil nalunok niya ang isang puso ng bawang. Nagsaboy rin ang asin nito kaya hindi na nakapurma ang baboy ramo. Halos magkaagapay na umatake ang isa pang baboy ramo at ang asong itim. Gamit ang tabak ay binunot ko ito sa aking bewang. At sinalubong ko siya ng talim nito. Mahusay ang aso. Ang bilis niyang kumilos pero hindi ako nagpapatalo dahil dapat sa kanila ay mamatay. Kung may dapat matira ay kami iyon ni Soledad. Ang bilis ng kilos ng aso na tiyak kong isa ring bangkilan. Muntik ba akong nakagat sa balikat? Pero mabuti na lang at nakailag ako ng mabilis dahil sa aking mutya ng pangil ng kidlat. Nagpapasalamat talaga ako kay Mang Emong. Sumugod ulit ang aso kaya sinundan ko ang anino nito at nang mahuli ko ay sinabayan ko ito ng pag-atake gamit ang tabak. Pagdampa niya sa akin ay siya ko namang pagtagasan noon ito. Tila ba huminto ang oras dahil sa nangyari. Biyak ang noon ito at nagtalsika ng mga dugo sa akin. Sunod kong ginawa ay sinipa ko ito. Kaya tumilapon ito sa paanan ng pinuno nilang hubad pa rin hanggang ngayon. Galit na galit ito nang tumama ang mga mata niya sa akin. Elias, may isa pa na nasa likod ng puno. Tignan mo ang mga kuko niya. Ang haba at maging mga mata nito ay para bang nagliliyab rin. Oo nga, kaya dito ka lang sa likod ko. Mabibilis magsikilos ang mga baboy ramo na natira. Kahit pa malalaki ang mga katawan ng mga ito, ay hindi pa rin nagpapatalo. Hawak ko pa rin ang tabak ng lumukso ang isang baboy ramo. Kaya naman sa paghalibas ko ng talim nito, ay huli ang isang binti niya, kaya nasugatan siya roon. Iika-ika itong naglakad at muling sumugod. Sinabayan ko ang bawat kilos niya, kaya halos kasing bilis ko rin itong gumalaw. Mas lalong uminit ang mutya, kaya mas pakinakaramdaman ko ang taglay nitong bisa. Hinalipaw ko ito ng tabak, kaya naman tumama ito sa kanyang katawan at isinagad ko ang pagtaga nito. Laslas ang katawan nito at bagsak sa aking paanan. Sinulyapan ko ang mga ilan pang natitira at nang bumaling ang aking tingin sa pinuno nila, ay bakas ang galit at pamumula ng mga mata nito.
Dalawa pa ang natitira kasama ang payat na lalaki na nagliliyab ang mata sa galit. Sabay lumusob ang dalawang natitirang aswang kaya pinatabi ko muna si Soledad at halos sabay silang sumalakay sa akin. Binitawan ko ang tabak at muli kong kinuhang buntot pagi. Sakto ang hampas ko dahil nagtamo sila pareho ng latay. Pero mabilis na nakabalik ang isa kaya nagalusan ako nito sa tagiliran. Nagdugo pa nga ito pero hindi ko muna iyon ininda dahil mas mahalaga na mapatay ko silang dalawa para matapos ng paghihirap ng mga tao doon. Mga nagtatago sa masukal na lugar at lalabas kung kailan gabi. Wala na akong inaksaya pang sandali. Pagtapak nila sa lupa ay hindi ko na sila tinigilan na araruhin ng buntot pagi. Malaki ang natatamo nilang sugat mula dito. Sa kagustuhan kong mapatay sila ay kahit nadihado ako sa dalawa ay ginawa ko pa rin ang lahat. Paghampas ko ng buntot pagi ay sakto itong tinamaan sa muka pababa sa leeg. Kaya muntik nang mahati ang katawan nito. Siya namang saboy ng asin na Soledad, kaya hindi rin nagtagal ay namatay ito. Sunod kong inatake ang natitirang isa. Sapol din ito sa likod at hindi ko nilubayan ang hampas hanggat humihinga pa siya. Tapos na ang dalawa kaya ang nakatayo na lang ay ang kanilang pinuno. Medyo hingal na din ako dahil talagang magagaling ang mga uri ng harimudon. Malalakas maging ang isang bangkilan na aking napatay ay halos iisa lang ang taglay nilang kakayahan. Sumugod ng muli ang huling harimudon bilang isang baboy ramo. Nilundag niya ako kaya naman nagpambuno kaming dalawa. Ramdam ko ang galit at pagnanais nitong mapatay ako. Kaya naman ginawa ko ang lahat para mapigilan ko siya. Sinipa ko siya sa tiyan pero hindi siya natinag. Gustong gusto niyang makagat ako. Pero hindi ko hahayaan yon. Muli kong sinipa ng sunod-sunod at mukhang nasaktan ito. Kaya ang huling sipa kong nagawa dito ay napabitaw at tumalapon sa mga gawing putikan. Panay putik ang aking damit at nagdamo rin ako ng ilang sugat dahil sa mga bato na aking nahigaan. Tumayo ako at kita kong pagsugod muli nito. Kaya mabilis kong inundayan ito ng puntot pagi. Kaya tinamaan ito sa paa. Napatras ito dahil natalsikan siya ng putik sa mata at yun ang ginawa kong pagkakataon para malapitan ito at hampasin sa muka. Kaya nagsisigaw ito dahil nagsugat ng mahaba iyon sa mga mata niya. Napapikit ang isang mata nito dahil malaki ang naging dulot nun. Medyo hirap na siyang kumilos dahil isa na lang ang mata nito. At malaking kapaboran iyon sa akin para tuluyan ko na itong matalo. Nakatayo lang ito habang nanggagalaiti ang ipin. Ako na ang umatake dito. Hinampas ko muli ito at nakailag pa kahit nabulag na ang isang mata niya. Ibinalik ko muli ang pagtira dito. Kaya nahuli ko ang isang paa niya. Nagsugat iyon kaya mas lalo itong umatungal ng dahil sa sakit. Natawa ako kasi hindi na ito makakilos pa ng mabilis dahil sa sugat niya sa isang kanang paa nito. Tinawag ko si Soledad para ibato sa akin ang tabak at nang ihagis niya ito sa aking direksyon ay tumalon ako para masalaw ko ito. Sakto at nahawakan ko ang puluhan nito. Sinabayan ako ng baboy ramon tumalon din ito. At nang mahawakan ko iyon, ay tinaga ko ang ulo nito. Luwa ang mata niya. Dahil sa lakas ng natamo niya. Pagtapak ko sa lupa ay nakatayo pa ito. Pero tumutulo na ang dugo sa buong katawan nito. Kinuha ko ang buntot pagi at hinampas ko ito. Kaya tuluyan na itong nahati sa dalawa. Na ikinamatay nito ng mabilisan. Nilapitan ako ni Soledad at tinawakan sa braso dahil puno na rin kasi ako ng sugat at galos sa katawan. Hawak pa rin ito ang asin at naglakad kami palapit sa isang matayog na puno. Sandali muna kaming naupo doon
at nilagyan ni Soledad ng ilang tela ang aking lantad na sugat. Kaya mong tumayo. Magpahinga muna tayo. Oo, kaya ko pa. Kailangan na nating umalis para makauwi na tayo kay Tio. Inalalayan ako ni Soledad at tinahak namin ang daan. Ilang sandali pa'y natanaw na namin ang ilang mga kabayan. Nagliwanag ang aking muka dahil sa wakas makikita ko na ang tiyuhin ko. Nilakad pa namin iyon ni Soledad hanggang sa makatapag na kami sa sementong daan. Pinagtitinginan pa kami ng mga tao dahil sa itsura namin ni Soledad. Ilang oras pang nilakad namin ni Soledad ang kahabaan ng kalsada at may isang lalaki sa harapan ng kanyang bahay. Nagulat pa ito nang mapagsino ako. Maging ako ay nagulat at napahinto rin dahil agad ko siyang nakilala sa mukha. Sinalubong niya kami kaya bumitaw ako kay Soledad. Nagmano ako at ganun din ang aking kasama. Kunento ko ang lahat kaya daw pala ang tagal kong nakauwi dito. Masaya ako dahil nakita ko na ang aking tiyo. Malusog pa naman siya. Hindi na rin bumalik si Soledad sa kubo niya kaya dito na rin ito naninirahan kasama namin ni Tiyo. Sa pagtagal ay naging asawa ko na rin ito at dito na kami tumira kasama ng aking tiyuhin. At pagkatapos namin magdugdug ay nagkaanak kami ng 5. Masarap kasi. At nakakatikim lang kami ng masarap kapag may dugdug hindi joke lang. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Nawa ay nagustuhan ninyo. Kahit ang boses ko ay halatadong may sakit pa. Wakas!